Ayun mga tol, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So syempre for today's video ay pupunta tayo doon sa Calao Cave sa Peña Blanca. Ayun, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe po sa ating YouTube channel at pakiclick na rin po ng notification bell dyan sa baba. At yun nga mga ka-best friend, no, pupunta tayo doon at sisilipin natin kung bukas na yung Calao Cave. Magpipicture na rin tayo doon. So ayun, nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City, sa Robinson. So papunta pa lang tayo doon sa ano. So yun nga mga tol, babiyahe tayo ng kulang-kulang kalating oras papunta doon. Yun, nandito tayo sa Tansa Road na. So maghanap po na tayo din banda sa Peña Blanca ng mga kainan. Ayun mga tol, so nandito na tayo ngayon sa malapit sa boundary ng Peña Blanca at saka Tuguegarao. Dito na tayo at yun, makikita nyo dito, makita natin yung arko dito. Malapit na tayo pumasok sa arko ng Peña Blanca. So yun mga tol, nandito na tayo. Ito yung arko ng Peña Blanca. Yun. So tank naman yung ating tangke, fuel. So wala tayong alalahanin na dyan kasi medyo pasokin yung area doon at walang gasoline station doon sa Calao. Ayun mga ka-best friends, so nandito na tayo sa bayan ng Peña Blanca. So kakaliwa tayo dito. Yun, so nandito na, papasok na tayo ng bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Ganda ng pine tree, oh. Fire station, magkakatabi lang. Barangay Purpose Hall, Peña Blanca Center. Ayan, Municipal Reduction Office Management. So magkakatabi lang pala yung mga government office dito. School, ito ata yung high school ng Peña Blanca. Ayun nga, ito nga. So yun mga tolo, dito tayo ngayon sa gilid-gilid, no? So titingnan tayo dito kung merong makakainan dito. Yun, maghanap-hanap tayo dito. So yan mga ka-best friends, so nandito tayo ngayon sa Barangay Dudan. So ito yung boundary ng Barangay Dudan. Yun. So malawak yung kalsada papasok dito sa Dudan. Oh, grabe, tataasan yung mga bundok, oh. Ayun, meron pala doon. So daan muna tayo dito sa may restaurant. Iyon, so nandito tayo sa may restaurant. Yun mga tol, so nandito tayo sa Barangay Dudan. So duman naman tayo dito sa may food house. So ito yung dito. So yun, ito yung karinderya dito. So ang in-order natin ay batil patong mga tol. Ayun mga tol, so kakatapos lang natin kumain dun sa may food house. At yun, at continue na tayo sa ating paglalakway patungong Calao Cave. So dire-diretso lang naman to mga ka-best friend. Gasoline station, oh. Wow, mag-ubat pa pala dito sa lugar na to. Kahit maraming bahay dito, may portion pa rin na mag-ubat yung area. Katulad nito.
Parang malamig-lamig na yung simoy ng hangin dito. Yun, again, pakiclick na lang po ng subscribe button dyan sa baba, at pakiclick na lang po ng kalimbang o yung bell, tapos click nyo po yung all para lagi po tayong updated sa mga vlogs natin dito, dahil marami pa tayong iguting mga lugar dito sa Cagayan. Yun, sumalamig na yung simoy ng hangin dito mga ka-best friend. Talagang mahirap pag walang jacket. Dito banda medyo greeny talaga yung area dito. May mga malaking puno pa dito na hindi pinuputol. So yun ang maganda, katulad yan mga best friend, no? So pinoprotektahan din ng DNR yung mga punong ganyan kalalaki. Halos di mayakap-yakap ng 3 tao. Yun, sana kaya tayo banda. Hindi na tayo gumamit ng Google Map o Waze, dahil video kabisado naman natin dito. So katulad ng sabi natin kanina, yung biyahe natin dito ay kulang-kulang kalating oras. Hindi bababa sa 20 minuto yung biyahe natin dito. Medyo may kalayuan din. Maganda rin yung kadaanan dito mga tol, oh. Simentado at makinis. Ito elementary ng Pantanggilig Elementary School. Yun, grabe taas na. Oh, ganda ng view. Wow, dito na portion medyo mataas dito, kaya makikita natin yung baba ng ilog, yung Kapatagan. Guys, marapit na tayo dito sa may viewpoint. Isa rin dito sa pinakamagandang view dito sa Calao, papuntang Calao. So ito, nakadaan kami dito dati. So didiretso tayo, ito papuntang Calao din yan, pero magbabangka tayo dyan. Pero pag dito, dire-diretso na ito. Wow, ganda, oh. Kita natin malinaw yung tubig. Yan, oh. Yung tulay, wow. Maganda dito. So yun, dire-diretso lang tayo. Yun, mamaya may mapapansin tayong rough road dito. Merong putol dito na semento. Ito. So ang unang punta namin dito, dala namin yung chariot. Talagang grabe, sobrang tagtag. Yun, ito. Pero konti lang naman yung nito, rough road. Dito, grabe, ang taas ng ang taas ng banggi na to. You know? Oo. Buti na lang yung motor natin ay smooth yung kanyang suspension, harap at likod. So ito yung badya. So kahit dumaan mo tayo sa ganito rough road, hindi gaano masakit sa katawan at sa bewang. Bakit kaya hindi ito tinapos? Konti na lang sana yung rough road, oh. Matatapos na itong kalsada. Yun, nandito na tayo sa may going to, ano nga ito? Kalimutan ko ng area dito. Pero ditong banda mga ka-best friend, mapuno yan dito, magubat. Wow, ganda ng view, mga tol. Grabe. So kung mapapansin nyo yung ganito, yung may pader sa gilid, yan po yung para sa mga bato sa landslide. Yan, medyo malapit-lapit na tayo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this. Dito sir? Second sir, Doon po. sa Calao Pay. Sige po. Pa-register na lang po sir. Sige po sir. Magkano yung sir? Dito na lang pangalan, no? Student ka sir? Sir? Student ka? Hindi po.
Ay, magkano yung parking to. Parking. Magkano yung interest natin, sir? Nag-isa mo lang po. Opo. Oh, isa lang. You always have the perfect way to say Firma na lang ka. I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. John. John Mark po. Yes po. John Mark Fernandez. Taga-saan po pala kayo, sir? Thank you, sir. Magkano yung ano rin, sir? 100 po. 100. Sir, sa loob nga po pala ng cave, sir, is may bago po tayong policy, sir, na papapasok, sir, is kailangan may kasamang guide. Yun mga tol, no? So, sige, sir. Oo. Signboard, Sige po. sir. Sir muna, tapos kayong tatlo kami. Sir. Ready? 1, 2, 3. Tama po. 1, 2, 3. Okay pa. Kayong Thank you tatlo, po. sir. So yun mga tol, no? At nandito na tayo sa may Calao Cave. So nandito yung Piñakanawan River, no? Yung pinunta natin nakaraan na nag-boating tayo. So yung last natin napunta dito, close pa yung Calao Cave. So ngayon mga best friend, open na. At masasubukan natin pumasok doon sa loob ng Calao Cave. Ito nga po pala, sir, is another cave. Pero kahit nilagyan siya ng harang, itong cave na to is technical cave. Kasi sa loob ng cave na to, may mga ilang reptiles tayo tulad ng ahas. And then sa exit nitong cave na to is yung sa river na rin po. Dito sa, opo sir. Dito sa loob ng cave na ito, sir, meron pa tayong tinatawag na nido birds or yung kanilang laway, ginagawang soup ng Chinese. Yun yung pinakamahal na soup ng Chinese dito. Nido soup. Pero ngayon, sir, ang mga DNR is pinagbabawal na po yung pag-harvest po kasi nasisira yung loob ng cave po. Ay, okay. Yes. Okay, so dito po tayo, sir. Dito Before na nga tayo po doon. pala natin marating yung cave, sir, akyat tayo ng 184 steps. Uy, So, dito tayo, sir. Ang gagawin sige, pa sir. lang natin, Una kayo, ngayon, sir. warm up pa lang po ito. okay po. Yung steps kasi, sir, doon mag-i-start yung step. Sa taas na. So yun mga tol, no? At na kay taas. Yun. So yun mga tol, so doon tayo galing sa kanilang office. So yun, medyo mataas ngayon dito So, dito na Dito. po mag-i-start yung 184 steps, sir. Pero before pa tayo mag-proceed sa cave, kung gusto niyo po mag-CR na lang po muna kayo. Yo, meron Kasi po ang dito. tour natin is less than 1 hour. So, sino Copy. mag-CR po? Okay na po. Yes, sir. Okay, so start na po natin akitin yung 184 steps. Go na tayo? Huwag po kayo mag-alala, sir, kasi in every 15 steps may upuan naman. Okay. Okay, so Okay. proceed po tayo. Talagang may number pa. Yes po, meron pong number, sir. Oh. Yun. Ito na mga tol, kitang-kita na yung Piñakanawan River. Yun. So ayan mga tol, no, at first time natin makapunta dito sa Calao Cave. Yun, shoutout pala kay Batang Bulakbul. Oh. Yes, sir, take your rest po muna. Yun, mayroong flat dito na, ano? Actually, sir, Pilipinan. half steps na po dito. Ay, okay. Pero kitang kita na, oh. Kakahingal pala, sir, no? Medyo mataas pala. Dito po, picture ito po kayo, sir. Background nyo po yung Piñakanawan River and then Oo. yung municipality of Peña Blanca.
Ano yung mga tumatawid sir dito nang galing yan? Yes po, sir. Ay, okay. Magkano naman po yung ano? 20 pesos po yung sa boat Boat. po, sir. Opo. So ayun mga tol, pagkatapos na maabutan natin yung 90 step, ay proceed tayo dun sa pinaka ay taas na. Mario, kasama mo dito, naka-heels. Mario, tsaka Ayun, malamig na oh. So, nararamdaman niyo na po yung lamig dito, sir. Kasi yung lamig is galing sa loob ng cave po. Ah, okay. Actually, sir, yan yung entrance po ng cave. Parang freezer ah. Yun. Pang 123 na. So dito mga tol no, pagdating dito sa bandang itaas na, maramdaman na natin yung lamig ng anong? Sige sir. Yung lamig, ilang lamig ng galing sa cave no. Galing ah. Ayun mga tol, naka pangalawang pahinga na. So, yun, tuloy-tuloy na tayo doon. Yan, pang 159 step na. Huh. Wow! Ito na yung pinakabungad. Sir, no? Laki pala, no? Picture nyo po kayo, baka yung first sea pa ng cave. Yun. Oh, ganda oh. Kaya po muna, sir, taas si sir, ma'am. Sige, sige sir. Tuloy muna sir. Sakto nag-video pa. Sige sir. Thank you. Sir, stop pa. Ready? 1, 2, 3. So yun, nandito tayo sa bungad. So yun, may nakasulat pala dito. Province May of mga ilang Cagayan. vandals kasi dyan, sir, na meron pong history. Ay, okay. Sir, dito muna po. Grabing laki oh. Actually, sir, Kalo Cave is consists po ng 7 chambers. So, ito na po yung pang first chamber ng cave po. Ang chamber nga po pala, nagre-represent po sa butas ng cave. Mamaya sa second chamber po, makikita niyo po yung first natural skylight ng cave. Oo. So, move forward po tayo Sige, sir. dito. Oh, grabe oh. May panikid dito sir? Dito po muna tayo, sir. Okay. So, one of the reasons, sir, kung bakit nag-implement po ang provincial government ng policy na no guide no caving para ma-preserve ang Kalo Cave kasi Kalo Cave is one of the historical caves of buong Pilipinas. Kung makikita natin itong excavation site, sir, dito po na-excavate yung pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas, which is yung Calauman. Ah, Before kasi, the oldest bone na natagpuan sa Pilipinas is Tabonman sa Palawan. Pero through carbon dating, sir, they found out Calauman is older than Tabonman sa Palawan. ito talaga? Yes, sir, kung pwede niyo pong lapitan, sir, Ah, dito, sir? Opo. Okay. Ang laki pala ang pinagkunan no. Ay, Sir, ito yung siya. bone nga po pala, sir, ang lumabas na resulta ng carbon dating nila, ang lumabas na resulta, sir, ang edad ng Calauman is 67,000 years old po. Ay, okay. Compared to Tabonman, Tabonman is only 47,000 years old lang po. So, ang oldest bone na hukay na po sa buong Pilipinas is Calauman. Sir, dandan po kayo. Yun ba yung nasa ano sir? Sa museum ng Cagayan? Yan, yun yung nasa Provincial Museum dito sa Cagayan, sir, yun is mga replica lang Ah, po replica, yun. oh. Pero yung mga tunay na artifacts or human remains, sir, is nasa National Museum in Manila. Ay, okay. Dinala pala doon. Okay, so proceed po tayo dito sa next chamber ng cave po habang Okay. medyo maliwanag pa po yung cave. Ayun. Walang ilaw sir? Sir, tinanggal po yung mga ilang spotlights, sir, kasi Kalo Cave naman, hindi siya naman yung sobrang dilim na cave. It is meron siyang natural skylight po. Oo. Pero dati meron yun dito. Meron po, yes po. Okay, sir, okay lang po ba sa inyo? Picturean ko po kayo na ang background niyo po yung highlights ng cave. Oh, sige sir. Kasama po yung chapel and then second chamber ng cave. Sige po. Sige sir. Picturean ko po muna kayo, sir.
Dito tayo, baba po tayo dyan, sir. Pero dahan-dahan lang po kasi medyo madulas. Sir, sunod po kayo sa amin. Yun, dito. Sir, doon kayo sa part na madilim po, sir. Sige sir. Night mo sir, night. Yes po. Ah. Naka-night. Pero kung hindi kaya ng night na, sir, yung manual na lang gagamitin. Sige sir, oh. Backward po kayo, sir. Sige ba? Okay, dyan na po, sir. Ready? Po is yung second chamber kasi sa chapel po. And then once sinerch natin Calao Cave in Google, ang unang labas sa Google sir is ito. Yan siya. Yan yung Ay, picture. okay, ganda no. Kung sir, ito ngayon. Okay, so sir, group picture naman kayo. Kayo lang sir. So yun mga tol, at nandito na tayo sa loob ng Calao Cave. So ito yung nakikita natin dun sa internet na view, Google, sa Google at sa Facebook. So ayun, meron pa pala sa taas na pwedeng explore. So yun, punta natin tong pinaka taas niya. So may wall pala dun sa taas. Ganda oh. So ito na nga po pala yung second chamber ng Calao Cave sir. Ito po yung highest chamber of Calao Cave. Ay, okay. First chamber po ng cave is yung entrance and this is the second chamber na po Oo. sir. Sabi ko po kanina sir, ang chamber po is yung nagre-represent sa butas ng Sa butas cave. ng ito. Okay. Yes po sir. Ay, okay. Ang first natural skylight nga po pala ng cave sir is itong second chamber. Maliban dito sir na pwede explore, meron pa? Meron pa dito? Ang Calao Cave sir, consist po ng 7 chambers pero yung ina-allow lang namin sa guests sir is hanggang 5th chamber lang po. Kasi Oo. yung way going 6 and 7 sir, rainy season ngayon so medyo madulas. Ay, okay. So pwede natin ma-explore sir is hanggang 5th chamber ng Calao Cave. Oo, sige sir. Yun. Sir, dito po muna kayo, upo muna kayo. Sir, take your rest po muna. Ito pala yung napapanood natin sa may nag-shooting dito dati na film. Yes sir, Na ang artista. latest na movie na ginanap po dito sir is yung kay Bea and John Lloyd Ayun, and Ronaldo oo. Valdez, The Mistress po sir. Lamig dito. Yes po. Before pandemic sir, dito is nagkakandak po ng mass every first Saturday of the month po. And then meron na din po ditong 7 couples na naikasal na sir. Dito sir sa loob ng cave sir, ano yung mga rules and regulation dito? Ang rules and regulation dito sir, no shouting, garbage in, garbage out po sir. Ay, okay. No vandalism din po sir. Oo. Mahigpit rin palang pinagbabawal yung mga ano dito. Yes Waste. sir. Apa. Kasi ito sir, gusto namin ma-preserve sir kasi yung Calao Cave isa po sa historical cave sa buong Pilipinas po kasi Calao Cave. Oo. Ang nagmamanage dito ay ano, DNR. Before sir, before pandemic, ang mamanage po dito sir is under provincial government, DOT, Department of Tourism po. Pero ngayon sir, nung grand opening sir, 3 na po ang may hawak dito, DENR, LGU, and then provincial government po. Ay, DOT. mas mahigpit yun kasi tatlong Yes ano po, na. sir. Oo. Ito na po yung pang third. Ito. Apa. Naka-close no? Close po sir. Kasi ang first natural skylight ng cave po sir is sa may second chamber. Dito pa tayo sir. So, inside Calao Cave nga po pala sir, meron pa tayong tinatawag pong, yung limestone po na nag-grow downward, ang tawag po dyan, stalactites. Remind ko lang po sa inyo, or tandaan nyo lang po, the word stalactites, letters hindi stalak, ceiling.
And then yung limestone naman na nag-grow upward, yung pataas, ang tawag dyan stalagmite. Letter G, stalagmite po, is ground. Kapag nag-meet po yung dalawa, tulad yan, ito po, Hmm. ang tawag po dyan, sir, column. Pero mahirap po tayo magkaroon ng isang column, sir, kasi imagine, sir, 10 to 20 years is 1 or 2 centimeter lang po yung nilalaki. Nagpa-form po yung isang limestone dahil dun sa droplets ng tubig. Yun. Okay, so proceed pa tayo, sir, sa next chamber ng tubig. Pakilang chamber na to, sir? Yes, sir. Third chamber na, no? Third chamber pa lang po ito, sir. Ang ganda, oh. Dito, sir, pipicture na po kayo. Background na po yung biggest stalagmite ng cave. Ah. So yung mga tol, nandito tayo ngayon sa pang fourth chamber. So ito yung makikita natin sa pang-apat na chamber dito sa Proceed po tayo sa 5th chamber ng cave po, sir. And then yung 6 and 7 chamber, sir, sisilipin na lang po natin. Kasi way going 6 and 7, sir, is medyo madulas po. Rainy season po kasi ngayon, sir. So ang biggest chamber po kasi natin is yung 5th chamber po. So kapag malakas yung ulan, sir, yung tubig ulan, pumapasok dun sa 6 chamber. So okay, makikita sir. niyo po mamaya. Sir. Yun, so pupunta na tayo dun sa may 5th chamber. Yun. So ang luwang pala nito, mga tol. Dito nga po pala sa 5th chamber, sir. Actually, ito na po yung 5th chamber ng cave po. Dito sa 5th chamber po, sir, marami po tayong rock formations. Tulad na lang po dito, sir, para may urong po kayo dito para Sige, sir. imagine po. Para siyang king kong head rock formation na side view ito po. Ay, yan. Yan, opo, sir. And then yung katabi niya naman is parang beak ng bird. Yan po. Oo And nga, then sir. dito naman, kung may imagine natin siya, para siyang small Banawerized races. Yan. Yun. Okay, and forward pa tayo dito. Alam niyo po ba yung Marlion sa Singapore, sir? No, sir. Kung may Marlion sa Singapore, meron dito, Oh. dito sa cave. Talaga? Talaga yung binubong tubig. Yan, sir, Marlion Singapore. Ayun nga, ano. Oh. And then, dito naman, sir, human half skeletal rock formation. Ito yung bungo niya, eyes, nose, mouth, 7 ribs, yung liver na laglag. Okay, bawal siyang hawakan, sir. Bawal sige, siyang sir. hawakan yung mga rock formations kasi ito yung ating kamay, contain siya ng acid. So kapag na-transfer or na-mix sa minerals kasi ng limestone, namamatay po. Ay, okay. Yes. Okay, So- so proceed tayo sa 5th chamber and then sisilipin na lang po natin yung 6 and 7 chamber. Sige, sir. Sige, sir. Explore po muna natin, sir. Tapos after po natin doon, pwede po kayo mag-take ng picture po dito, sir. Fifth chamber po. And then yung way going 6 and 7 chamber, sir, sisilipin na lang natin. Dito, sir, forward po tayo dito. Sige, sir. So, ayan mga tol, no, nasa ano na tayo, 5th chamber na. So, ito na yan siya. So, naka-open din sa top niya. Yun, kitang-kita din sa taas. Yun. Dito naman mga ka-best friend, makita natin dito sa kaliwang side natin yung formation ng
sidewall niya. Yun. Laki. May makikita po yung maliit na chamber po. Yun na po yung 7 chamber po. Di ba ito yung ano? This fifth na po. Fifth? Yes, sir. Yun yung sixth. 6 chamber dun sa maliwanag, sir. And then Ay. move forward ka lang ka ng konti, sir. Yun na po yung 7 chamber. Ay, okay. Open din yun, sir, sa taas, no? Apa. Yun. Okay. So yun mga tol, nandito na tayo sa may 5th chamber at yun 6, tanaw natin yung 6 din ang 7. Yun. At bababa na tayo dun sa unang chamber. So itong chapel na po ito, sir, is pinagawa po year 1972. Ang nagpagawa dito, sir, yung late governor of Cagayan na si Teresa Javier Dupaya. And this cave nga po pala was discovered year 1932. Now-discover po dito, hindi po Pilipino, kundi late President of US na si Franklin Roosevelt. Mamaya, sir, ipapakita ko sa inyo yung pangalan niya sa labas. And then 1935, he proclaimed Calao Cave as National Park. Pero sad to say, Calao Cave hindi po under UNESCO. Ina-apply pa lang po. Ay, okay. So mamaya, sir, paglabas natin, makikita natin yung pangalan ni Franklin Roosevelt. Yan, sir. Thank you, sir. So yun mga tol, no, at natapos na natin explore tong Calao Cave. So yun, titingnan na naman natin yung nakalagay dito na chart sa harap. So dito na natin mababasa yung history ng Calao Cave. So, year 1932, andito po nga po pala yung pangalan ni Roosevelt. Pinagdal niya po sa taas. Ayun. Sa Franklin Roosevelt, Franklin is letter N na lang natitira. Sa taas sa Roosevelt, sir, so only Eve na lang, sir. Yun, sir, EVE. Oh. So yun. So yun mga tol, unang bungad natin na makita dito yung etong ano tawag yan, sir? Chart? Dal po ni Franklin Roosevelt. Franklin. Yun. So yun kanina, paakyat tayo, medyo nakakahingal nga lang paakyat dito sa pinakabungad. So 170 step tayo bago maabot natin tong bunga ng Calao Cave. Beses na ako mag-ano dyan, boat riding pupunta. 700 pa rin ba, sir? Yung bayad?
Sir. Ayun mga tol. At pauwi na tayo. So nakita na natin yung kagandahan ng Calao Cave sa loob. So yun, napakaganda pa rin sa loob mga tol. At pag-akyat natin kanina doon, ramdam na natin yung lamig. Tay! Yung lamig ng ano, kitang-kita na natin at ramdam na natin yung lamig ng Calao Cave. So ganun pala yung pakiramdam pag nandun ka sa loob ng Calao Cave. Para ka lang nasa freezer mga tol. So kanina pagpasok natin, nagbayad tayo dun sa may parking fee. First step natin. Second, fill up tayo dun ng ating pangalan, address, then signature. Then magbibigay tayo ng ating 100 pesos na entrance fee. So mura na yung kanilang entrance fee. At yun nga mga tol, pagdating dun sa loob na, pag nakakuha na tayo ng ticket, pag nakabayad na tayo ng entrance fee, meron din tayong isasama dun na tour guide. So yun nga mga ka-best friend, ang tour guide siya yung magdadala dun sa atin sa pinakataktok na ano, pinakataas talaga na sa cave, no? Umabot tayo ng 5th, ano tawag dun, may tawag siya rin kanina, nakalimutan ko na hanggang ika-5th kami. So actually may 6 tsaka 7. So tiningnan na lang namin, hindi na kami dun lumapit dahil medyo madulas yung area. So hanggang 5th lang kami. Total ang portion ng 5th medyo mataas, kaya nakikita namin yung ano, yung 6 tsaka 7. At ayun nga mga ka-best friend, no? So may enjoy din natin yung halagang 100 pesos. At yung nag-tour sa atin, yung tour guide, ay bibigyan na lang natin ng tip. Depende sa inyo kung magkano yung bibigay nyo. Basta wag lang yung masyadong kaliitan talaga. So napakahirap din ng trabaho ng tour guide, akyat doon para so yun yung mga experience natin dyan na observe. Grabe, talagang natural pa na natural yung Calao Cave. Calao Cave. So for me, sa score na 1 to 10, no, magbibigay ako ng 10 points sa Calao Cave, no? Napakaganda pa at nami-maintain pa ng maintenance doon. Malinis at napaka-presentable pa sa loob. So yun ang kagandahan, basta naalagaan yung cave. So pagdating doon, may rules and regulation doon na sinusunod. Bawal magtapon ng basura, bawal umihi, bawal magsigaw, bawal sumigaw doon sa loob. At marami pa na pinagbabawal doon. So ang gagawin lang talaga natin doon ay touring lang, picture, no? Bawal din yung maghalak-hak, tawa ng tawa. Yun ang pinagbabawal doon mga tol, sa loob ng cave. So napakaganda pa ng Calao Cave. Yun, at pauwi na tayo. Dito tayo ngayon sa going to bayan ng Peñablanca na tayo mga tol. So hindi pa rin magpapatalo yung ating City 125 sa biyahe. So abangan nyo ang next vlog natin kung saan naman tayo ipadpad ng ating City 125. Yun, in 1, 2, 3